Pebrero 18 ngayon at puno ng nakakagulat na balita ang araw na ito. Ibinunyag ng dating punong komandante ng sandatahang lakas ng Ukraine na si Valery Zaluzhny ang lihim na laro ng opisina ng presidente at inakusahan si Volodymyr Zelensky sa kabiguan ng kontraopensiba. Noong 2023, unang hayagang nagsalita si dating punong komandante Valery Zaluzhny tungkol sa hindi pagkakaunawaan nila ni Pangulong Volodymyr Zelensky at ang tunay na dahilan ng kanyang pagbibitiw at paglipat sa posisyong diplomatiko. Ngayon, literal na pinasabog ni Zaluzhny ang impormasyon sa publiko sa kanyang pag-amin sa isang panayam sa Associated Press na palagi siyang may napakakomplikadong relasyon kay Zelensky. Sa panahon ng digmaan, papalitan na siya ni Zelensky at si General Syrskyi ang itatalaga sa kanyang posisyon. Sabi ni Zaluzhny, sa utos umano ni Pangulong Zelensky noong simula ng digmaan, nagsiyasat ang serbisyo ng seguridad ng Ukraine sa kanyang opisina para takutin siya at sinagot ni Zaluzhny na handa siyang tawagin ang mga sundalo. Sa laban kay Andrei Yermak, dating pinununo ng opisina ng Pangulo, maaari sanang humantong ito sa hayagang digmaan sa pagitan ng General Staff ng Sandatahang Lakas ng Ukraine at opisina ng Pangulo. Gayunpaman, ngayon ay tinitiyak ni Zaluzhny na may mga lumalapit sa kanyang mga strategist upang bigyan siya ng political contact. Ngunit tinatanggihan niya ito. Kahit na may mga tanong dito, sa ngayon ay tumatanggi pa rin siya. Ako si Alexi Pechi. Talakayin natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula sa episode na ito, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento ninyo. Kung mahalaga para sa inyo ang aming trabaho, suportahan ang YouTube channel na ito sa pamamagitan ng donasyon o paid subscription gamit ang mga link sa video description. Maraming salamat sa anumang suporta ninyo. Ang dating punong komandante ng sandatahang lakas ng Ukraine na si Valery Zaluzhny ay nagbigay ng panayam sa Associated Press kung saan inakusahan niya si Volodymyr Zelensky sa pagkabigo ng kontraopensiba ng sandatahang lakas ng Ukraine noong 2023 at pati na rin sa pagsubok ng presidente ng Ukraine na takutin ang punong komandante. Hindi na lihim na matapos siyang tanggalin bilang pinuno ng hukbong sandatahan ng Ukraine noong 2024 ay ginawa siyang embahador ng Ukraine sa United Kingdom. Si Valery Zaluzhny ay malawak na itinuturing bilang pangunahing kalabang pampolitika ni Pangulong Zelensky. Ngunit si Zaluzhny ay hayagang tumatangging talakayin ang kanyang mga ambisyong pampolitika. Sinasabing ayaw niyang isugal ang pagkakaisa ng bansa sa panahon ng digmaan. Kahit tinanggihan ni Zaluzhny ang karerang pampolitika, ikinagulat ng marami ang kanyang pag-amin at nakita itong posibleng tanda ng pagtakbo niya bilang Pangulo. Pagkatapos ng digmaan, ayon sa kanya, unang beses na hayagang nagsalita si Zaluzhny tungkol sa malalim na hidwaan sa pagitan niya at ni Zelensky. Ayon kay Zaluzhny, nagsimula ang tensyon hindi nagtagal matapos ang malawakang pananakop ng Russia noong Pebrero 2020. At madalas magkaroon ng alitan sina Zaluzhny at Zelensky tungkol sa kung paano pinakamainam na ipagtanggol ang bansa. Bilang mamamahayag na Ukrainian na dumalo sa mga pagpupulong ng OFREK, masasabi kong hindi naging kontento si Volodymyr Zelensky kay Zaluzhny at madalas siyang sinisisi sa mga kabiguan. Lilihis muna ako mula sa panayam kay Valery Zaluzhny para ipaalala ang isang pangyayari na ngayon ay maaari na nating pag-usapan ngayong 2023. Bago ang malaking kontraopensiba, naglabas si Valery Zaluzhny ng detalyadong artikulo tungkol sa dami at uri ng kagamitang militar na kailangan para magtagumpay ang operasyon. Dati, marami ang nagtatanong kung kanino nakatuon ang artikulo. Ngayon, masasabi ko na ito ng direkta. Ang totoo niyan, noong panahong iyon ay may matinding pagtatalo sa pagitan ni Zelensky at Zaluzhny tungkol sa mga plano at estratehiya ng kontraopensiba. At noon, nagpasya si Zaluzhny na kung ilalantad niya sa publiko ang kanyang mga plano, hindi na siya kayang kontrahin ni Zelensky. Kahit mukhang kakaiba lahat nito. Ngayon, tinitiyak ni Zaluzhny na ang tensyonadong relasyon nila ni Zelensky ay umabot na sa sukdulan noong katapusan ng 2022 nang salakayin ng 2 dosenang ahente mula sa serbisyo ng panloob na paniniktik ng Ukraine ang opisina ni Zaluzhny. Iginiit ni Zaluzhny na ang insidenteng iyon na hindi niya binanggit noon ay isang malinaw na akto ng pananakot.
Nanganganib itong ibunyag ang kanilang tunggalian sa panahong napakahalaga ng pambansang pagkakaisa. Pero ano nga ba talaga ang nangyari noon? Agad kong lilinawin, ang opisina ng Pangulong Zelensky at ang serbisyo ng seguridad ng Ukraine ay hindi pa nagbibigay ng anumang komento tungkol sa mga sinabi ni Valery Zaluzhny hanggang ngayon. Walang direktang ebidensya sa publiko at mahalagang tandaan na kahit ilang taon na ang lumipas, ang revelasyon ni Zaluzhny ay patuloy na nagdudulot ng pagkakahati ng opinyon ng publiko sa Ukraine sa kritikal na yugto ng digmaan. Sumusulong ang puwersa ng Russia at nakakakuha ng bagong teritoryo habang pinipilit ng Estados Unidos ang Ukraine na magbigay ng konsesyon sa Kremlin. Gayunpaman, ikinuwento ni Zaluzhny na noong taglagas ng 2022, dumating ang mga ahente ng Security Service of Ukraine sa kanyang opisina para magsagawa ng hindi malinaw na mga pagsisiyasat. Habang isinasagawa ang raid, tinawagan niya si Andrei Yermak, pinununo ng opisina ni Pangulong Zelensky, at binalaan na handa siyang magpadala ng sundalo para pigilan at protektahan ang command center. Ayon kay Zaluzhny, sinabi niya noon kay Yermak, "Makikipaglaban ako sa inyo," at tumawag na ako ng dagdag na puwersa sa sentro ng Kyiv bilang suporta. Mamaya ko ikukwento kung paano nagtapos ang kwentong ito. Mula noon, ayon sa general, nanatili at lalo pang lumala ang mga hindi pagkakaunawaan nila ni Zelensky tungkol sa tamang paraan ng pagtatanggol sa bansa. Madalas hamunin ni Zaluzhny ang estratehiyang militar ni Pangulong Zelensky dahil naniniwala siyang mas alam niya ang tama bilang sundalo. Dito na tayo sa pinakamahalagang bahagi. Direktang inakusahan ni Valery Zaluzhny si Zelensky sa pagkabigo ng kontra-opensiba ng sandatahang lakas ng Ukraine noong 2023. Ayon sa dating general na si Zaluzhny, ang pagtatalo tungkol sa kontraopensiba noong 2023 na sa kasamaang palad ay hindi nagtagumpay, ay naging lalo pang matindi. Bagaman ang kasikatan ni Zaluzhny sa publiko ay pinatibay ng ilang tagumpay sa larangan ng labanan. Tinanggal siya ni Zelensky sa posisyon bilang hepe ng hukbo noong Pebrero 2020 at pagkatapos ay inihayag na siya ay pupunta sa London. Ngunit bilang isang Ukrainian na mamamahayag na naipaalam sa ilang detalye, masasabi ko na si Volodymyr Zelensky ay nagpasya tungkol sa pagbibitiw ni Zaluzhny hindi noong Pebrero 2020 kundi noong Nobyembre 2023 pa. Nangako ako na balang araw ay sisimulan kong ikwento ang aking mga motibo pagkatapos ng summit ng European Union noong Disyembre 2023 at unti-unti ko itong ibubunyag. Kung ginagawa na ito ni Zaluzhny, pwede na itong pag-usapan. Personal kong natatandaan na isang buwan matapos tanggalin si Zaluzhny. Noong Marso 2020, tinanggal din ni Zelensky si Alexei Danilov, ang kalihim ng Konseho ng Pambansang Seguridad at Depensa. At noong Nobyembre 2023, nagkaroon ako ng isang kawili-wiling panayam sa kanya. Ilalagay ko ang link sa description para sa panayam kay Danilov. Panoorin at ihambing sa mga salita at kaganapan ngayon. Itong proyektong ito na gusto nilang kunin ngayon, ang paghinto ng negotiation ng pangalawang track kung saan ang mga mamamayan ng ating bansa ang kumakatawan at parang kinakatawan ng ating bansa. Mahirap para sa akin sabihin kung gaano katagal ang panahon ng digmaan at hindi ko gagawing trahedya na sa mga pagpupulong na ito ay mapagpapasyahan ang ating kapalaran nang wala tayo. Sige, balikan natin ang pagbibitiw ni Zaluzhny noong Pebrero 2020. Itinuring ng mga political analyst ang hakbang bilang pagtatangka ni Zelensky na limitahan ang potensyal ni Zaluzhny bilang kalabang pampolitika sa pamamagitan ng paglayo sa kanya sa araw-araw na gawain sa Ukraine. Parang sinasabi nila, pabayaan na lang siyang pumunta sa London at makakalimutan na siya ng mga Ukrainian. Laging nakakalamang si Zaluzhny kay Zelensky sa mga survey sa posibleng pre-eleksyon na laban. At ngayon, may isyu pa ng katiwalian kung saan di umano'y sangkot si Zelensky at ilang matataas na opisyal niya, na lalong nagpapahina sa tiwala ng publiko. Si Zelensky, gaya ng alam ninyo, ay kamakailan lamang nagpalit ng kanyang mga pangunahing tauhan sa pamumuno bilang pagtatangkang maibalik ang tiwala. Ngayon, talakayin natin ang insidente noong katapusan ng 2022 nang pinuntahan ng mga autoridad ang opisina ni Zaluzhny para magsiyasat. Ayon kay Zaluzhny, isang gabi kalagitnaan ng Setyembre 2020 habang ang Ukraine sa Hilagang Silangan ay nagsasagawa ng epektibong kontraopensiba.
Si Valery Zaluzhny ay lumabas mula sa isang tensyonadong pagpupulong sa opisina ni Pangulong Zelensky at bumalik sa kanyang opisina sa Kyiv. Pagkalipas ng ilang oras, 12 ahente ng serbisyo ng seguridad ng Ukraine ang dumating sa opisina ni Zaluzhny para magsiyasat. Sabi ni Zaluzhny, may higit sa 10 opisyal na Briton noon, ngunit hindi iyon naging hadlang sa Security Service of Ukraine at nasaksihan ng mga Briton ang imbestigasyon. Ayon kay Zaluzhny, ang raid ay malinaw na isang banta at pananakot sa harap ng mga ahente ng Security Service of Ukraine. Tinawagan noon ni Zaluzhny si Andrei Yermak, dating pinununo ng opisina ni Zelensky, at nagbigay ng babala ayon sa kanya. At pagkatapos noon, sinabi ni Zaluzhny na tinawag niya ang mga sundalo bilang backup at pagkatapos ay tumawag kay Vasily Malyuk, dating pinuno ng serbisyo ng seguridad ng Ukraine, para itanong ang nangyayari. Sinabi ni Malyuk na wala siyang alam tungkol sa raid na iyon at nangakong aalamin ang sitwasyon. Kalaunan, nalaman ni Zaluzhny na humingi ng search warrant ang serbisyo ng seguridad ng Ukraine sa District Court ng Kyiv 2 araw bago iyon para magsagawa ng mga pagsisiyasat sa parehong address kung saan naroon ang opisina ni Zaluzhny. Ayon sa mga dokumento, balak ng Security Service of Ukraine halughugin ang isang strip club na umano'y pinapatakbo ng isang kriminal na grupo. Ngunit matagal na itong sarado sa lugar bago pa ang malawakang pananakop ng Russia. Dahil dito, naniniwala si Zaluzhny na ang search warrant ay isang palusot lamang at hindi maaaring magkamali ang Security Service of Ukraine sa lokasyon ng pangunahing sentro ng militar na command ng Ukraine. Kaya naman itinuring ito ni Zaluzhny bilang pananakot mula sa opisina ng presidente. Tungkol naman sa kontraopensiba noong 2023, ito ay nakatanggap ng malawakang batikos mula sa mga eksperto sa militar dahil masyado raw itong ambisyoso at nagsimula ng huli, na nagbigay ng oras sa mga tropang Ruso para palakasin ang kanilang mga posisyon. At ngayon, tinitiyak ni Valery Zaluzhny na nabigo ang plano ng kontraopensiba na ginawa niya kasama ang mga katuwang mula sa NATO dahil hindi naglaan ng kinakailangang mga yaman sina Vladimir Zelensky at ang kanyang mga opisyal. Ngayon, tinitiyak ni Valery Zaluzhny na ang orihinal na plano ng kontraopensiba ay ang pagtipon ng sapat na puwersa sa isang lugar upang mabawi ang malaking bahagi ng rehiyon ng Zaporizhzhia at pagkatapos ay sumulong patimog patungo sa Dagat Azov. Mapuputol sana nito ang land corridor na ginagamit ng hukbong Ruso para maghatid ng lahat ng kailangan para ipagpatuloy ang digmaan sa Crimea na iligal nilang inangkin noong 2014. Ang tagumpay ay nangangailangan ng malaking pagtitipon ng puwersa at taktikal na sorpresa. Pero sa halip, ayon kay Zaluzhny, iginiit ni Vladimir Zelensky na ang mga puwersa ng sandatahang lakas ng Ukraine ay ikalat sa malawak na teritoryo nang walang konsentrasyon sa isang malakas na puwersa. Magbibigay ako ng sipi mula sa Associated Press. Ang pahayag ni Zaluzhny tungkol sa kung paano lumihis ang kontra-opensiba mula sa orihinal na plano ay kinumpirma ng 2 opisyal ng Western Defense Ministry na nagsalita sa kondisyon ng pagiging anonymous dahil hindi sila autorisadong talakayin ito ng publiko sa media. At sa ganitong sitwasyon, alam mo, hindi maiwasang pumasok sa isip na ang halalan sa Ukraine ay tila hindi maiiwasan sa nalalapit na panahon at si Zaluzhny ay aktibong naghahanda para dito. Inaalis ang kanyang kalabang pampolitika. Ang survey ng Ipsos na inilathala noong nakaraang buwan ay nagpakita ng suporta kay Zaluzhny sa mga posibleng darating na halalan sa antas na 23% kumpara sa 20% ni Zelensky na ginagawa siyang pangunahing katunggali ng Pangulo. Ngunit sa ngayon, tinitiyak ni Zaluzhny na hanggat hindi pa natatapos ang digmaan o ang batas militar, ayaw niyang talakayin ng publiko ang usaping pampolitika. Pero mukhang lubos na siyang nasasangkot dito. Sa ending ng episode na ito, may rekomendasyon ako para sa mga lalaking nanonood ng channel ko. Nakahinga na ang marami matapos Pebrero, 14, pero paparating na ang Marso, 8, kaya maghanda na. Madalas, kapag nagbibigay tayo ng sorpresa o regalo sa babae, parang ginagawa nating parang business o political goal. Iniisip ang target, budget, logistics, key performance indicator at iba pa. Umaasa tayong matutuwa ang babae, pero kapag simpleng salamat lang ang sinabi niya,
Parang nagtataka tayo. Nag-effort naman ako. Nasaan na yung tuwa? Napanood ko ang video ng psychologist na nagpapaliwanag kung bakit minsan sumasama ang sitwasyon dahil sa effort natin at paano ito mapapabuti. Kung ayaw mong magtrabaho ng walang napapala tuwing Marso, panoorin mo ang paliwanag na ito. Bilang tao, mahalaga sa akin na may totoong epekto ang effort ko. Kaya naging kapaki-pakinabang ang mapanood ko ang paliwanag na ito. Ang link ng video ay iiwan ko gaya ng dati sa description ng video na ito at sa nakapin na komento. Inire-rekomenda kong pumunta at panoorin ito. 10 minuto lang ng oras mo. Nailigtas ang selebrasyon. Sa totoo lang, interesante rin ito panoorin ng mga kababaihan. Dito na muna ako titigil. Ilagay ang opinyon at konklusyon sa comments sa ibaba ng episode. Mag-subscribe sa channel at sa aking Telegram channel na Peachy News. Link nasa description, i-like at pindutin ang kampanilya para suportahan ang channel. Lahat ng mga link ay nasa description din ng video na ito. Hanggang dito na lang. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.